tayong mag-aaral, pag-aaralan po natin kung bakit merong abuluyan sa tunay na gawain paglilingkod sa Diyos at sino ang paglalaanan. Pero bago po tayo pupunta roon, meron po akong ipapaliwanag ng maayos sa inyo. Sa Iglesia ni Manalo, meron po silang tinatawag na lingap sa mamayan. Ito po ang isa sa mga programa nila para makapanghikayat, para dumami. Ito ang isa sa mga ginagawa nila para makapandaya. Ito po yung tinatawag na lingap sa mamayan. Pero wala po silang programang lingap sa sarili. Ang ibang termino po ng lingap sa sarili, love yourself. Dito nyo titingnan, kikilalanin ng mga tagapagturo ninyo, lalo na si Manalo at ang kanyang mga ministro. Wala silang tinatawag na lingap sa sarili o love yourself. At wala rin din po silang programang lingap sa mga miyembro. Ang ginagawa po nila, lingap sa mamayan. Alam niyo po, para maintindihan po ninyo, dati sa Iglesia ni Manalo, sa araw ng Linggo, ang bigayan 3 lang. Bigayan 3 lang. Naging 4. Para maunawan at maintindihan po ninyo, pera yung Huwebes. 2 ang pagsamba nila, Huwebes at saka Linggo. Itong Huwebes, 1. Sa araw ng Linggo, 4, bali 5 beses sa loob ng isang linggo. Para maintindihan po ninyo. Pero dito po sa 5, wala silang tinatawag na lingap sa miyembro. Wala silang programang lingap sa miyembro para sa mga abuluyan ito. Wala. Meron sila lingap sa mamamayan. At hindi po nila itinuturo yung lingap sa sarili o yung tinatawag na love yourself. Alam niyo po, paano po ba ang pagmamahal sa sarili? Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Epeso, Kapitulo 5, talatang 28-29. Ganito po ang ating matutunghayan. Paano po ba ang pagmamahal sa sarili? Pakinggan po ninyo, babasahin ko sa inyo ang Epeso 5:28. Sa magandang balita, Biblia na po. Ganito po ang ating matutunghayan. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Dito meron pong tinutukoy bawat lalaki. Si Manalo ba, lalaki ba? Yung mga ministro ba ninyo, mga lalaki ba? Tuloy natin ang basa. Ulitin ko at ituloy natin ang basa. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus iti pinakakain at inaalagaan na gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Ang tunay na lalaki, magagawa niyang pakainin ang kanyang sarili. Yung tunay na lalaki. Bakit po yung tunay na lalaki magagawa niyang pakainin ang kanyang sarili? Ang babasahin ko po sa inyo, ito po ang sumpa sa lalaki. Batay sa pagtuturo po ng ang Biblia sa Genesis. Pakinggan po ninyo kung anong pagtuturo rito, kung bakit ang tunay na lalaki magagawa niyang pakainin ang kanyang sarili.
Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, at sa labok ka babalik. Ang turing na lalaki may sumpa. Sa pawis ng iyong mukha kakain ka. Hindi po sa pawis ng iba kakain ka. Maliwanag po sa tunay na lalaki, ay sa pawis ng iyong mukha kakain ka. Kaya magagawa mong pakainin ang iyong sarili. Yung po bang mga ministrong kinikilala ninyo, mga lalaki ba? Magagawa ba nilang pakainin ng kanilang sarili? Hindi. Meron pa silang mga asawa. Ang mga asawa nila, mga graduate pa yan. Pero bawal magtrabaho sa kanila. Bakit? Yan ang turo ng kanilang sekta o reliyon, katulad sa Iglesia Manalo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Mga walang karapatan magtrabaho. Pati yung mga asawa ng mga ministro pinagbabawalan magtrabaho. Sino po bang nagtuturo sa Efesos 5:28-29? Si Pablo. Si Pablo ba? Baka naman si Pablo bilang tagapagturo ng Efesos 5:28-29, hindi siya nagtatrabaho. Katulad ng ginagawa ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Ang babasahin ko po sa inyo, 2 Tesalonica. Dito po nagpapatunay kung bakit ang mga talatang ito hindi binabasa sa Iglesia ni Manalo. Ganito ang ating matutunghayan. 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Pakinggan din mo ang gandis. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Bago po tayo magpapatuloy, napakinggan ninyo. Yung nagtuturo sa Efesos 5:28-29, nagtatrabaho. Alam niyo po, bago natin ituloy ang talatang ito, ang tunay na tagapagturo, kinakailangan turuan muna niya ang kanyang sarili. Halimbawa, ang isyu tungkol sa trabaho o sa pagpapakain, siya muna. Ganito ang ating matutunghayan, aklat po ng Roma, Kapitulo 2, talatang 21, pakinggan po ninyo. Dito sa New Filipino Version, pakinggan ninyo. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Halimbawa, ang turo. Ang mga lalaki, sabay iwas ka. Sabay iwas ka. Dapat, alam niyo po kasi nangyayari. Nangyayari po sa inyong reliyon. Hindi niyo pwedeng turuan kasi ang mga kinikilala ninyong mga tagapagturo. Kaya kung ano lang ang gusto nilang ituturo nila. Pero hindi sila pwedeng turuan. Pero sa tunay na paglilingkod, tunay na Iglesia ni Cristo, pwedeng turuan. Ang nangyayari po sa inyo, yung mga tagapagturo, tinuturuan kayo. Pero siya, hindi siya pwedeng turuan. Kaya ang banggit, mga lalaki, paano po bang pagmamahal sa sarili? Handa niyang pakainin. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagawa ba nilang pakainin? Hindi. Hindi po nila magagawang pakainin kasi wala silang karapatan magtrabaho. Dapat po, binabasa ang unang Korinto. Sa tunay na Iglesia ni Cristo po kasi, merong karapatan magturo ang mga miyembro. Pwede nilang turuan ng kanilang tagapagturo, lalo na sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Babasahin ko po sa inyo unang Korinto para magkaroon po kayo ng kaalaman. Dito po sa ang magandang balita dito po sa unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 26 hanggang 31. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid?
sa inyong pagtitipon. May aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa ibang wika, at mayroong namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat ng 2 o 3, hali-halili sila, at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa, at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Kilalanin po ninyo ang inyong kinikilalang pagtitipon o pagsamba. Kapag wala kayong karapatan na magsalita sa inyong kinikilalang mga tagapagturo, magagawa nila gusto nila. Kaya meron po silang mga talatang hindi binabasa sa inyo. Kaya nagagawa po nilang umasa sa tulong. Hindi po ang pinakatungkulin nila magturo. Ang pinakatrabaho po nila mangaral. Di po ba tungko at trabaho yung mga ngaral? Bakit tayo po nilang ituro? Ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Ito po, babasahin ko sa inyo. Kung bakit hindi po nila binabasa ang mga talatang ito. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan ng kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Alam niyo po, ang tagubilin ng mga tunay na tagapagturo, ang ayaw magtrabaho o ayaw gumawa, hindi dapat pakainin. Bakit nasasabi noon ni Apostol Pablo? Nagtatrabaho sila, hindi sila umaasa sa tulong. Bakit kailangan nilang magtrabaho? Para maging halimbawa sila. Kaya bago mo turuan ng iba, turuan mo muna sarili mo. Ang nangyayari po kasi, yung turong itinuturo nila, ipinapagawa sa miyembro, pero sila hindi nila gagawin. Yan hindi po bagong bagay. Babasahin ko po sa inyo, 23:3, aklat po ng Mateo. Pakinggan po ninyo, yan ang gawain ng karamihan. Yung turo nila, hindi nila gagawin. Ipapagawa lang nila sa mga miyembro. Ganito po ang ating matutungayan. Yan po ang pagkakilanlan sa mga bulang propeta. 23:3 hanggang 4, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Yan ang pagkakakilala sa mga bulang propeta. Kaya kapag itinuro nila yung 5:28, 29, pero hindi naman nila sinasabi, exempted po kami doon. Kahit na mga lalaki kami, hindi kami pwede doon. Bakit? Hindi namin magawang pakainin ang aming sarili. Pati yung asawa namin, bawal magtrabaho. Kaya ganyan lang kaming umaasa sa tulong. Alam niyo po, kung minsan hindi nauunawa ng karamihan. Saan nagmumula yung tulong? Ito po. Sa Iglesia ni Manalo, yung mga abulo yan, ang ibang termino po ng mga abuloy, mga limos, kung tawagin ay tulong. Ito po ang ikinabubuhay ni Manalo at ang kanyang mga ministro, pati asawa. Ito po yung tulong. Kaya nang lilimos lang.
para mabuhay. Eh bakit po nang lilimos sila? Hindi po nila binabasa ang ibang mga talata kasi ng Biblia. Katulad po ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Hindi po nila itinuturo sa mga kaan. Kaya nagagawa nila na hindi magtrabaho. Kaya kulang. Hindi. Kaya po may punto para sa ipagpapalaganap ng salita. Ipabasa mo yung ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Ayaw basahin. Umisan, yung mga iba, nagyayabang sila. Kahit saan mundo, saan lugar ng mundo, meron na po kami. Dumaganap po kami. Tama. May alam ba kayo sa Biblia? Alam niyo po, ang ipinalaganap ni Manalo yung pangungulekta lang ng abuloy. Hindi niya tinuturuan. Alam niyo po, ang kailangan ipangaral sa buong sanlibutan ng Ebanghelyo. Kung babasahin po natin sa Marcos 16:15, kailangan ipangaral sa buong sanlibutan ng Ebanghelyo. Bakit kailangan ipangaral sa buong sanlibutan ng Ebanghelyo? Kaya kailangan magkaroon kayo ng alam sa Ebanghelyo. Bakit? Mas maganda po babasahin natin dito po sa unang Timoteo, kung bakit kailangan ipalaganap ang salita ng Diyos. Ganito po ang ating matutunghayan. Unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 3, pasinin po ninyo hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kailangan po ang kaligtasan, pero kailangan malaman yung katotohanan. Yun ang ipapalaganap po, yung katotohanan. Eh alin po yung mga katotohanan? Kung babasahin po natin sa aklat ng Juan, yun po ang mga salita ng Diyos. Eh bakit nagagawa ni Manalong hindi magtrabaho? Bakit nagagawa niyang pati yung mga ministro bawal magtrabaho? Pati asawa bawal magtrabaho. Hindi po binabasa. Ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Kung tutuusin po sila Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi sila dapat pakainin. Ang nangyayari, pinakakain, pinayayaan pa. Kaya, mawala man po ang corruption sa panig ng gobyerno. Ito na po. Mawala man ang corruption sa panig ng gobyerno. Kapag ka ang mga tao dinadala sa reliyon, ang pinakakain yung mga walang karapatan magtrabaho. Ito po yung mga tagapagturo ng sekta o reliyon. Katulad din ng Manalo. Hindi lamang po sapat na pagkain ang ibibigay. Payayamanin pa. Eh maghihirap po yung mga kanin. Kaya ko sinasabi, mawala man ang korupsyon sa panig ng gobyerno kung ang mga tao dinadala sa reliyon. Ang pinayayaman nila ay mga walang karapatan magtrabaho. Yung pagiging walang karapatan magtrabaho, kurso pa. Asabim. May bayad pa. Eh mag-aasawa, bawal din magtrabaho. Kanino utos? Kay Manalo. Kung ang tunay na ministro, tunay na tagapagturo, nagtatrabaho sila para maging halimbawa, eh kanino yung abuloy na dapat nilang na hinihingi nila? Di po ba utos at itinuro rin? Mas maganda po Biblia rin ang sasagot sa atin. Kasi po may turo si Apostol Pablo. Ganito ang ating matutunghayan. Kaya kilalanin muna ninyo ang inyong reliyon o sekta, lalo na sa Iglesia Seminar. Bago po kayo makarating sa lingap sa mamayan, kailangan titingnan ninyo kung magagawa ng mga tagapagturo ninyo yung tinatawag na lingap sa sarili o love yourself. Ako po kaya kong patunayan na hindi nila mahal ang kanilang sarili. Bakit? Umaasa lang sa tulong.
deklarado wala silang karapatan magtrabaho. Hindi sila mabubuhay kung hindi sila bibigyan ng limos. Bakit? Wala silang karapatan magtrabaho, pati asawa. Kaya nang lilimos lang, mananakot ka sa gobyerno. Nawawatawa ako kay Manalo. Kaya kung minsan yung mga miyembro nila, tawa ko ng tawa eh. The big one. We are one. Tatandaan nyo lagi, kapag ka nagkaroon kayo ng programa, kilalanin ninyo yung mga tagapagturo ninyo, halimbawa si Manalo. Kung makakasama siya doon sa tinatawag na the big one, we are one. Kung makakasama, nagtatago eh. Yung mga ministro, nagtatago eh. Pwede mo bang sabihin kapatid para naman maging halimbawa ka, lumabas ka naman. Magpahangin ka, magpasikat ka ng araw. Nagkukutis babae ka. Hindi mo ba ipinaalam kung nakapagpalit ka na ng kidney? Hindi mo ba ipinaalam sa mga miyembro? Wala ka namang ginagawa. Napapalitan ka pa ng kidney. Alam po, mas maganda po tuloy natin. Di po ba utos ng Diyos ang magbigay ng abuloy? Kaya ko po tinuturo sa inyo. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang mga tagapagturo hindi po umaasa sa tulong. Kaya nga nagtatrabaho sila para maging halimbawa. Ngayon, meron pong itinuturo sa Biblia na pagbibigay ng abuloy. Tama. Ganito ang ating matutunghayan. 2 Korinto, Kapitulo 9, pasilin po ninyo. 2 Korinto 9:7. Ganito ang ating matutunghayan. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Bawat isa magbibigay. Kanino ilalaan? Kanino ilalaan ang pagbibigay ng abuloy? Biblia rin po ang pasasagutin natin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ang binasa ko po, 2 Korinto 9:7. Babasahin ko lang po sa 12:13. Pasilin po ninyo para maunawaan at maintindihan niyo kung bakit may abuloy yan sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo. 12:13. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid. Mas maganda po basahin natin ito sa 11. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa ngayon, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyo ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil yan, magpupuri sila sa Diyos. Alam niyo po, sino po ang dapat bigyan ng tulong? Mga kapatid. Sino po yung mga kapatid na yun? Sino? Sino bang nagtuturo sa mga talatang ito? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo rin ang magtuturo. Ganito po ang ating matutunghayan. Roma, Kapitulo. Kung sino po yung mga kapatid na yun na bibigyan ng tulong? Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Roma, Kapitulo 15, talatang 26. Pasilin po ninyo. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng Macedonia, Akaya, na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Teka muna. Alam niyo po,
kung babasahin natin ang 22:3, ikalawang Korinto, nagawa ng Macedonia at Akaya na mag-ipon sa loob ng 1 taon. Hindi po tipon sa construction, hindi pagpapagawa ng kapilya ang naging layunin. Pero sa Iglesia ni Manalo po, kinonvert nila na tipon sa construction. Sa ngayon po, nagkaroon po sila ng mid-year pasalamat. Imbes na 1 taon lang, tuwing December, nagkaroon po sila ng mid-year pasalamat. Ibig sabihin, hinati nila yung haing pasasalamat na pera. Pero, sa Iglesia ni Manalo, tipon sa construction ng paglalaanan. Sinong may turo nun? Si Manalo. Hindi po turo ng Biblia. Ngayon, pagdating po sa Biblia, sino pong paglalaanan ng Macedonia at Akaya? Ulitin ko, 25, 26, 27. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Maralita. Ibang termino po ng maralita, dukha. Sila ang bibigyan ng tulong. Kaya sa tunay na Iglesia ni Cristo, meron po ang tinatawag na lingap sa mga. Pero ito pong lingap sa sarili, wala sa Iglesia ni Manalo. Love yourself, wala po yun. Hindi po pwedeng ituro ni Manalo ang kanyang mga ministro yung tinatawag na love yourself. Dahil sila walang karapatan magtrabaho. Kaya nabubuhay kaya lamang sila nabubuhay, bibigyan sila ng tulong, ang pinagunan ng tulong limos. Pero wala silang programang lingap sa mga. Yung abulo yan para sa lingap sa mga, wala. Pero kung tutingnan natin mabuti, sino po ang paglalaanan mga mahihirap? Tuloy lang natin ang basa. Malugod nilang ginawa yun at talaga naman dapat nilang gawin sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang pagpapalang material. Dito po magtatanong po kayo. Halimbawa, aanib kayo sa iglesia, sa isang sekta o sa isang iglesia. Kapatid sino ba ang magbibigay? O sino ba ang bibigyan? Ako, mahirap ako. Aanib ako sa inyong reliyon, bibigyan ba ninyo ako? Dapat ganun, magtatanong kayo. Lalo na ipinagmamalaki ninyo ang inyong sekta o reliyon, mayaman. Maraming investment. Batay sa Biblia, ang paglalaanan ng abuloy para sa mga maralita, sa mga dukha. Ako dukha ko. Ang nangyayari po kasi sa iba, kaya dukha, kaya basta't lahat magbibigay. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagawa ba nilang magbigay? Halimbawa, si Manalo po kasi, meron po siya ang tinatawag na doktrina. Asan ko yung doktrina? Meron po siyang tinatawag na doktrina. Turo niya pang doktrina 19 as voluntary contribution. Tanungin niyo yung mga ministro ni Manalo. Huwag na si Manalo nagtatago kasi yan. Hindi niyo makikita yan. Ngayon, kung gusto niyo mapalabas si Manalo, huwag kayong magbigay. Kumbaga kasi maraming tubig, kaya hindi niyo makita yung isda Pagka kumunti yung tubig, lilitaw ang isda. Busog pa si Manalo ngayon. Kaya hindi siya lumilitaw. Magpaturo po kayo ng Pangdoktrina 19. Dito po sa Iglesia ni Manalo, wala akong pinipili sa mga ministro ni Manalo dito. Magagawa mo bang magbigay? Magagawa mo ba yung turo mo? Magbigay ang bawat isa. Lalo na kung ang turo mo 5. Kaya maraming nagtataka. Ako po, yung karunungan ko kaloob, ibinigay lang na walang bayad.
Hindi katulad sa Iglesia ni Manalo, may bayad. Kaya ang paglalaanan po ng abuloy, kung magbibigay kayo, kayo mahihirap. Pero kung ang paglalaanan, kapilya, ang paglalaanan ninyo, nakikita niyo si Manalo, pambili lang niya ng gasolina sa aeroplano. Pambayad lang doon sa mga stewardess sa kanyang aeroplano. Bakit? May dalawang aeroplano eh. Ibig niyo sabihin, yung bahay niya sa Forbes Park, walang maglilinis doon. Ang tanong, sino pong mas mapalad sa inyong reliyon? Nang bibigyan, binibigyan. Dito po kasi maraming, alam niyo po, basta pumasok ako sa isang pagpupulong, ito ang lagi kong tinatanong. Sino ang mas mapalad? Yung nagbibigay, binibigyan. Majority po nagsasabi yung nagbibigay. Majority, karamihan ng mga sumasagot sa mga napupuntahan kong mga nagbibigay. Ipaliwanag mo nga kung papaano mapalad yung nagbibigay. Yung binibigyan, lagi mong titingnan, naka-aeroplano, may bahay sa Forbes Park. Malulula ka. Ikaw, saan ka magbibigay? Saan ka kukuha ng ibibigay? Galing sa ating kinikita. Yung ministro, magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Pero alam niya yung turo. Sino sa kayo po ba? Ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo, 13 years, wala bang nakakaalam na sila'y nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Alam niyo po, balikan natin yung pagtuturo. Ang paglalaanan po, mga mahihirap. Pero hindi naman po mananatiling naghihirap. Alam niyo po, dito ko inahangaan yung tinatawag na Chinese. Dito ko napansin yung ginagawa ng China sa mga tao niya. Kung bakit kung papaano sila o pinag-aaralan ko kung papaano nabibigyan ng mga negosyo ang mga tao o mga Chinese. Dito ko tinitingnan, kaya ako nag-aaral. Paano ba nga nangyayari ito? Bakit kahit saan magpunta yung nakakapagnegosyo? Kumbaga, paano nabibigyan ng puhunan? Dito ko pinapansin. Alam niyo po kung bakit? Bakit kailan? Yung po bang maralita o yung duka, mananatili ba siyang naghihirap? Hindi. Mananatili ba siyang bibigyan ng tulong? Hindi. Hindi nagiging issue to sa iba't ibang reliyon. Ako lang nagtuturo nito. Ikalawang Korinto, sino nagtuturo sa Kolosa? Sa Roma Kapitulo 15, talatang 26, 27, 28? Si Pablo. Si Pablo rin ang magtuturo kung bakit mayroong abulo yan. Ganito ang ating matutunghayan. Ikalawang Korinto Kapitulo 8, talatang 12, 13, 14, 15, magandang balita Biblia. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi sa ibig kong hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan, sila'y managana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi numabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi namang pinulang. Dito po nagkakaroon po ng give and take. Yung nagbibigay, hindi mo naman masasabing bukas makalawa, hindi maghirap. Kumbaga, yung mga mahihirap, bibigyan mo ng pagkakataon na umangat sa buhay. Kaya dito, maganda yung isang matalinong tao. Ang dapat ibigay sa isang tao, gamit sa pangingisda. Imbes na isda. Kapag ka isda, lagi pong manghihingi yan.
mananatiling manghihingi ang pagkaisda. Kaya bibigyan mo siya ng gamit sa pangingisda. Ibig sabihin, bibigyan mo siya ng puhunan para makabili ng gamit sa pangingisda. Para makaangat sa buhay. Kaya dito ko nakikita yung tinatawag na China. Yung tinatawag nilang cooperative system. Pinag-aaralan ko yan. Si Manalo, meron na siyang eroplano, meron na siyang mga negosyo, patuloy mo pa rin siyang bibigyan. Bakit? Hindi mo kasi kinikilala na ikaw na nagbibigay. Kung mangailangan ka, makikita mo ba yung sekta mo o reliyon mo? Gamitan mo ng lente. Kung makikita mo. Bilang miyembro ka ng isang reliyon, makikita mo ba yung reliyon mo pagka nangailangan ka? Ang motibo ng karamihan, magbibigay ka lang. Pero wala kang mahasahan sa inyong reliyon. Wala silang tinatawag na limong si miyembro. Pero kapag ka pinag-aralan mo yung pagbibigay ng abuloy, ang bibigyan mo yung mahirap para makaangat sa buhay, bukas makalawa, ikaw naman ang mangailangan, bibigyan ka niya, give and take. Si Manalo nagtayo ng negosyo. Baka naman yun ang paraan ng pagmamahal niya, pag ninegosyo. Ito po yung pagmamahal ko sa inyo mga kapatid. Igisa namin kayo sa sariling mantika. Ito po ang pinakalayunin namin kung bakit kayo nagbibigay ng abuloy. Pero walang magsabi ng ganyan. Kaya po pag-aralan po ninyo. Kaya dito marami na daya. Ang akala nila, tama lang na magpapagawa ng kapilya. Ang akala ng iba, tama lang na pakainin yung mga ministro. Akala nila, na ipapalaganap ang salita ng Diyos. Yung pala hindi. Meron na silang Eagle Broadcasting System o yung tinatawag na Eagle Broadcasting System. Meron silang radio station, TV station. Kung ano-ano na ipapalaganap ng salita ng Diyos. Ang naipapalaganap nila yung kung paano mangolekta ng abuloy para lang may magamit na puhunan o kapital. Ang dating negosyante sila. Ang front lang nila reliyon. Bibigyan ba nila ng serbisyong libre, katulad ng eskwelahan? Bibigyan ba sila ng pagpapagamot ng libre? Nagkaroon po siya ng lingap sa mga. Dito, alam niyo po kung bakit ko laging ipinapaksa itong lingap sa mga. Ang akala nila, si Manalo, nakakatulog. Hindi po. At ang kanyang mga nakakatulog, hindi. Kung magkakaroon po ng abuloyan para sa lingap sa mga, sino magbibigay? Mga miyembro. Kumbaga, dati 3 lang. Ginawa niyang 4. Ibig sabihin, naging 5. Yung 5 ito, meron bang ibibigay si Manalo? Wala. Meron bang ibibigay mga ministro? Wala. Sino magbigay? Mga ministro. Kumbaga, inatangan niya ulit. Alam niyo po, walang pagkakaiba yan sa isang manginginom. Halimbawa, tumugon ka sa isang inuman. Alam niyo po, sa inuman, pwede kang pagsabihan ng mga manginginom na katulad mo, magpainom ka naman. O magpakain ka naman. Huwag yung laging namumulutan ka, umiinom ka, wala ka naman naiambag. Si Manalo, pwede mo bang sabihan ng gano'n? Manalo, bakit kailangan maging 5 pa yung ibibigay ng mga kaanib Nakakapagpagawa ka ng arena, nakakapagpagawa ka ng hospital, nakakapagpagawa kung ano-anong bagay. Pero pagdating sa mga katulad nitong lingap, wala kang maibigay siya para sa'yo. Kukunin mo pa sa mga miyembro. Tanong, ganito. Pagka maraming nadaya, kasi kukunin ang magbibigay yung mga miyembro. Kapag ka maraming nadaya, sinong kikita? Pero sinong promotor ng lingap sa mamaya? Si Manalo. At ang kanyang mga ministro.
Meron ba silang ibinibigay? Wala. Eh kanina nila kukunin yung ibibigay para sa mga miyembro. Pagka dumami madadaya, sinong makikinabang? Si Manalo, itong kanyang mga miyembro. Kasi maraming magbibigay. Halimbawa, nagbigay ka sa isang tao, isang sardinas, isang teles, isang kilong bigas. O, abang buhay naman siya magbibigay sa iyo. Sinong bibigyan? Yung walang karapatan magtrabaho. Katulad ni Manalo, ang kanyang mga ministro. Sasabihin ba ng nitong mga miyembro, kasi naghahanap po kami ng damay. Kasi nadaya kami. Hindi naman sasabihin ng mga miyembro yun. Ito yung isang sardinas, isang teles, isang kilong bigas. Pagka nadaya ka, ang pakakainin natin ito abang buhay. Kahit na may aeroplano yan, magbibigay ka pa rin. Kahit na may bahay na sa Poldas yan, magbibigay ka pa rin. Ito po yung tinatawag na wala namang hiniha kasi kumaani sila ng marami. Kaya hindi po binabasa ang iba't ibang mga talata ng Biblia. Ang akala nila, Iglesia ni Cristo sila. Ang paniniwala nila, Iglesia ni Cristo. Ay sino pong maninindigan sa inyo na Iglesia ni Cristo kayo, na pag-aari ni Cristo? Wala po akong kinikilingan. Wala akong pinipili. Sino bang mga ministro ni Manalo? Alam niyo po, komisyon niyayabangan ako ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Naipapalaganan po. Kahit saan, meron po kaming kapilya, meron kaming mga miyembro. Marami po kami, tama. May dunong ba kayo sa salita ng Diyos? Kahit na meron kayong university, meron ba kayong dunong? Kaya, yung pong nanglilimos, ito po yung mga nanglilimos, sila ang nagbabanta sa gobyerno. Hindi raw sila titigil. Alam niyo, kung may talino po yung tinatawag na gobyerno, kawawa si Manalo. Kawawa si Manalo. Kung tutusin, kawawa si Manalo sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Kung matalino po yung mga politiko, kawawa si Manalo. Unang-unang, atangan mo siya na mag-declare ka ng source of income. Wala kang karapatan magtrabaho, bakit ka inaatangan ng mag-declare ng source of income? Paano ka nabubuhay? Alam niyo po kung bakit kailangan si Manalo at ang kanyang mga ministro mag-declare sila ng source of income? Doon yung makikita na yung walang karapatan magtrabaho, pinararami sa isang bansa na sila pa ang mayaman. Kaya lagi kong sinasabi, mawala man ang korupsyon sa panig ng gobyerno kung ang binubuhay ng mga tao, yung mga walang karapatan magtrabaho, katulad ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Hindi ka pa pwedeng maging ministro sa Iglesia ni Manalo kung hindi ka magbabayad. Kurso pa. Samantalang aasa ka lang sa bigay na limos. Kung tawagin ito. Kaya sa Iglesia ni Manalo, wala po silang programang lingap sa miyembro. Wala silang programang lingap sa sarili o love yourself. Turuan si Manalo ng love yourself. Magagawa ba niyang pakainin ng kanyang sarili? Deklarado na wala siyang karapatan magtrabaho, pati asawa. Kaya magkaroon po kayo ng census. Kung ilan ang mga walang karapatan magtrabaho, kung magpakilala sila, yung mga nakapagturo ng sekta o reliyon, silang nakakapagpabigat sa isang gobyerno. Dinadaya yung mga kaani, meron daw silang lingap sa mga. Kaya sinasabi ko po, ang lingap sa mamayan ninyo, ipakitang tao lang. Para maunawaan at maintindihan po ninyo bakit. Ang mga promotor hindi makakapagbigay. Kahit sa sarili lang nila. Hindi nila magawang pakainin ng kanilang sarili.
Babasahin po natin. Aklat ng Mateo, Kapitulo 3, ay Kapitulo 6. Para maunawaan at maintindihan ninyo kung bakit dadayain nila mga tao sa pamagitan ng lingap sa mamayan. Samantalang pagka nadaya, abang buhay silang magbibigay kay Manalo at sa kanyang mga ministro. Papahinan mo ng isang sardinas, isang peles, isang kilong bigas. Pero ang kapalit nun, abang buhay mong pakakainin si Manalo at ang kanyang mga ministro. Sino bang binibigyan nyo, pinapahinan nyo ng ganyan? Mga mahihirap, lalong maghihirap yan. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Bakit nagiging pakitang tao? Eh yung promotor walang maibigay, kahit 5 doon. Hindi, may turo sila eh. Hindi mo magagawa. Bakit? Eh wala kang karapatan magtrabaho. Eh yung mga ministro, collector lang ng abuloy. Bakit gumagawa sila ng lingap sa mamayan? Para mandaya. Eh kanino manggagaling yung ibibigay na lingap sa mamayan? Sa mga miyembro. Kaya nga mayroong imbes na 3, naging 4. Hindi alam ang iba kung paano mandaya. Kaya, turuan niyo muna sila Manalo na mahalin ang kanilang sarili, mahalin ang kanilang pamilya. Paano po yung pagmamahal sa sarili? Magagawa mong pakainin. Paano mong magagawang pakainin kung wala kang karapatan magtrabaho? Eh, ang pinakatungkulin po nilang mangaral, hindi mo naman ituturo ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Hindi mo rin ituturo ang gawa 18:3. Hindi mo rin ituturo ang gawa, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Ituturo mong buwasa yung sarili ang 5, 28, 29. Hindi po salita ng Diyos ang naipapalaganap. Ang naipapalaganap ng mga kaan, ang naipapalaganap nila, yung pangungulekta ng abuloy para lang magkaroon ng puhunan ng kapital, negosyante. Ito po ang aking paksang naipaksa. Maraming po salamat sa inyo.